Charmaine couldn't sleep. Ang sinabi sa kanya ng mayordoma ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Naalala niya na naman ang kanilang naging usapan. Mayroong kasintahan si Walter na kamukha mo. Mahal na mahal niya ito ng higit pa sa kanyang buhay. Nagsama sila ng ilang taon. Ngunit isang araw ay bigla na lamang itong umalis na walang paalam. Nalaman na lang niya na naaksidente ito, at hindi nito maituloy ang sinasabi. Nasa tinig nito ang lungkot. At hindi na nabuhay. Hindi na nabuhay. Pag-uulit niya. Oo, Charmaine. Pumanaw ang kanyang kasintahan. Kaya nang makita-kita ay naluha ako, dahil magkamukha talaga kayo. Maaaring yun din ang dahilan kung bakit ayaw akong pakawalan ni Walter. Dahil kamukha ko ang kanyang babaeng minamahal. Hindi sumagot ang matanda. Ngunit paano nangyari na kasal ako sa kanya? Hindi ko na masasagot ang bagay na yan. Mabuti pa ay sa iyong asawa mo na itanong. Dahil siya lang ang may alam niyan hiha. She will. She needs to know the truth. She needs to. Naalimpungatan si Charmaine, dahil naramdaman niya na may humulik sa kanyang pisngi. Pamalig siya paarap dito. Walter. Hi baby, did I wake you up? What time is it? 3 Sorry for kissing you. I just wanna see you before I go to bed. Malamlam ang ilaw na naroon sa kanyang kwarto. Ilaw na galing lamang sa labas ang pumapasok na liwanag. Mapungay pa ang kanyang mga mata dahil sa antok. Pasado 2:00 na siya nakatulog kakaisip sa nakita at nalaman. Manang Essing told me already, nagsalita si Walter nang hindi sumagot ang asawa sa kanya, at halatang inaantok pa. Hamp, are you gonna explain it to me? Umayos ng upo si Charmaine, at sumandal sa headboard. Habang ang lalaki ay nakaupo sa gilid ng kama, at nakababa ang mga paa sa sahig. Hinaplos niya ang mukha ni Charmaine. Ask me anything you wanna know, then I'll answer you. Tinihil niya ang paghaplos sa mukha ng asawa, at mataman lang itong tinitigan. So, do I really look like her? He just nodded. Like a doppelganger. Exactly the same, he said. Walter saw Charmaine's hand. She is pinching her own finger. Inilagay niya ang isang kamay dito, upang itigil nito ang ginagawa. He just held her hand. Okay. And what about us? Why did we end up being married? He took a deep breath first. Everything about us is just a coincidence. Kaya kung maalala mo ang sinabi ko sa iyo, nang una tayong magkita sa aking office. Nang makita-kita sa hospital, ay gusto kitang kidnapin at iuwi rito, dahil you really look like her. She closed her eyes for a second then opened it. So why are we married? How that thing happened? Tinanggal ni Walter ang kamay na nakahawak sa asawa, at siya ay tumayo. He put his both hands in his pocket. He looked at the ceiling, then looked at her. Si Charmaine naman ay tiniklap ang dalawang paa, at idinikit sa katawan. She hugged herself. I'll find that out, but to be honest, even if I have the power to find out the truth, I didn't try. Because I'm not interested. All I want is to be with you. You just wanted to be with me, because I look like her. Hindi maiwasan ni Charmaine ang pisilin ang sariling mga daliri. Yep, she is upset. Walter sat down beside her, at mabilis kinuha ang kamay ni Charmaine. Upang itigil ang pagpisil sa sarili nitong daliri, nakikita na niya ang pamumula nito. Stop pinching your own finger, when you're upset. You'll hurt yourself, mahinahon ang pagsasalita ni Walter. Unti-unting nirelax ni Charmaine ang sarili. I owe you big time. What you gave back to my father is not a joke. Kaya kahit alam ko na nakikita mo lang ang babaeng mahal mo sa katauhan ko. She paused for a beat. Gusto na niyang maiyak, ngunit tinikis niya ang sarili. I will stay. Alam ko na sa ganung paraan lang kita kayang suklian sa lahat ng nagawa mong kabutihan, she continued. When your doubts gets validated. But you wish you were wrong. Halos manikip ang kanyang dibdib. She's hurt. Nagagalit siya sa sarili, dahil hindi niya alam kung saan nanggagaling ang emosyon na ito. Hindi sumagot si Walter. That made Charmaine feel worse. She was expecting him to say, hey, wala na siya. Ikaw na ang narito, kaya ikaw na ang mamahalin ko.
Mabilis na humiga si Charmaine at tumalikod sa lalaki. Nagkumot din siya ng hanggang dibdib. Inaantok pa ako. Gusto ko nang bumalik sa pagtulog. If you don't mind. Naramdaman pa ni Charmaine ang paghalik, at paghaplos ng lalaki sa kanyang buhok. Of course baby. Sweet dreams. See you in the morning. Walter hesitated to get up. Alam niyang hindi sila maayos ng asawa. Ngunit ano ba ang kanyang dapat sabihin? Hindi niya alam kung paano pagagaanan ang loob nito. Then he slowly stood up and walked out the door. Pinagmasdan niyang muli si Charmaine. Nakapikit na ang mga mata nito. Then he closed the door. Nang maramdaman ni Charmaine na sarado na ang pinto, doon na tuluyang tumulo ang kanina pang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang sakit-sakit na malaman, na kaya ganito kabait ang lalaki sa kanya, dahil kamukha siya ng dati nitong minamahal. Dati, mali, mahal niya pa rin ang babae na yun. Bakit siya nasasaktan? Ano na ba ang kanyang nararamdaman para sa asawa? She woke up with a headache. Halos hindi na naman siya nakatulog kakaisip. She felt terrible. Napansin niya ang isang bouquet of sunflowers, sa kanyang mini side table. Inabot niya ito at inamoy. This is her favorite flower, she noticed some note. She read it. I'm sorry baby. I hope you will forgive me. Walter. She smiled a little. But then she remembered what they've talked about the night before. You will always be the girl who looked like the person he loved. Yun ka lang Charmaine. She reminded herself. Okay sure, 7 p.m. is great. Walter is talking to his phone, when he saw his wife walking down the stairs. She is wearing white short shorts and red sleeveless top. She is not wearing a bra. For Pete's sake. Agad siyang nakaramdam ng init sa katawan. Oh yeah, I got to go. Then he hung up the phone. Halos makalimutan niya na meron siyang kausap sa telepono. Sinalubong niya ang asawa sa pagbaba ng hagdanan. Good morning. He kissed her on the cheek. Hindi man lang ito ngumiti sa kanya, iniwasan siya nito at tumungo sa kusina. Sinundan niya pa rin ang asawa. She went to the kitchen counter, magtitimpla siya ng kanyang chocolate drink. Ma'am, ako na po, it's Tonya. I'm good Tonya. Iba na lang ang gawin mo. Salamat. She smiled at her. Lumapit si Walter sa asawa na nagtitimpla ng kanyang inumin. Did you like the sunflower? She just nodded. Is that also her favorite flower? Matiim niyang tinitigan si Charmaine. Okay, the issue is not dead yet. Ako na dyan, pinausod niya ng kaunti si Charmaine, upang siya na ang magtimpla ng inumin nito. Hindi naman siya pinigilan ng asawa. Samandal lang ito sa tiles paarap sa kanya, at siya'y pinagmasdan habang ginagawa ang chocolate drink nito. Hindi maiwasan ni Charmaine na pagmasdan ang asawa, habang busy ito. He is wearing black shirt and red gym shorts. He is wearing normal outfit, but he looks so expensive. Paano niya ito nagagawa? She looked at his face. Seryoso ito na animoy ayaw magkamali. Tumigil ang kanyang mga mata sa labi ni Walter. His lips. Lalo pa siyang naakit sa tuwing binabasa nito ang labi. She can't help but to bite her lower lip. Biglang napatingin si Walter sa asawa. Sakit mo yan, no? Biglang nahimasmasan si Charmaine. Ha, yung titigan ako. Tumawa ito ng mahina, at iniabot na ang kanyang chocolate drink. Kinuha niya. She took a sip. Kumunat ang kanyang noo. He got the taste she wanted for cold chocolate drink. What did you put here? Cocoa, milk, 1/4 of tablespoon, sugar and 4 cubes of fuzz. He smiled. Lalong lumalim ang pagkunot ng kanyang noo. How did you know that? That's how I make my own chocolate. He just shrugged. Don't underestimate my capability, baby. I actually know you more than you know yourself. And he smiled. Humalik pa ito sa kanyang labi ng mabilis. By the way, my old friends will come here tonight. Kaya pinapalinis ko ang poolside. Is it okay? Pagbabago nito sa topic. It's your hacienda, your house, your rules. She turned back and walked outside the porch, bitbit ang chocolate drink. Bumati sa kanya ang mga bodyguards, at mga tauhan na naroon. Nakasunod pa rin si Walter sa kanya.
Are you mad at me? Habol nito sa kanya. Diretso lang siyang naglakad, at panakanak ang tinitingnan ng mga halaman na naroon. I'm talking to you, Charmaine. Don't embarrass me in front of my subordinate. Then she looked at him. Bakit ka ba kasi sunod ng sunod? Gusto ko lang mapag-isa, pwede ba? Pinagtinginan na sila ng mga tauhan na naroon. I'll leave you alone, but please tell me. Are you mad at me? She sipped her chocolate. Why would I be? Because you lied to me. Or because I thought your feelings toward me is genuine. But in fact you are just nice to me because I looked like her. Walter was stunned. He don't know what to say. Napasuklay siya sa kanyang buhok. My feelings for you is pure and genuine, Charmaine. And whatever you wanna think right now, it's your choice. You're the one who's here and not her. What do you want me to do, ha? Hindi na mababago na magkamukha kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, na hindi totoo ang nararamdaman ko towards you. Walter turned around and walked inside the mansion. Naiwan si Charmaine na maluha-luha. Ano ba naman yan? Halos wala na nga siyang tulog last night, dahil sa kakaiyak. Ilang araw pa lang siyang narito, ay panay sakit na ang kanyang nararamdaman. Hanggang kailan sila magiging ganito? Bakit ba siya nasasaktan ng ganito? She's overreacting. Hindi ba't narito lang siya kapalit ng pagbalik nito sa mga businesses ng kanyang ama? Bakit kung makareact siya, ay parang mahal na niya ito? Mahal? No way. Charmaine heard someone knocking on her room door. She opened it and it was Kling. Ma'am, dumating na po ang mga kaibigan ni Sir. Pinababa na rin po kayo ni Sir Walter. Okay, just tell him, I'll be there in a minute. She smiled to Kling. Then she closed her door. She's actually ready to go down. She is wearing off-shoulder bodycon red dress above the knee. Lalong lumabas ang hubog ng kanyang katawan. And she wore 2 inches silver design stilettos. Dumating din kanina ang iba niyang gamit na naiwan sa dating tinitirahan. Kaya marami siyang pinagpilian. She put on light foundation, and red matte lipstick to match her dress. Ikinulot din niya ang ilalim ng kanyang buhok. She have a naturally straight black hair. Matapos ng kanilang confrontation ni Walter, ay hindi man lang sila muling nagtagpo ng landas. Ang sabi ni Manang Essing, ay nagtungo raw sa rancho upang tingnan ang mga alaga nito. Kahit nga ang pagpapaalala tungkol sa bisita, ay si Manang Essing pa ang nagsabi sa kanya. Mukhang walang plano ang lalaki na siya ay kausapin. Pinagmasdan niyang muli ang sarili sa salamin, saka lumabas ng silid. Nasa poolside ang mga ito. Palabas pa lang siya ng pasilyo, ay dinagnan niya ang mga halakhak ni Jessa. Ang babaeng halata mong may gusto sa kanyang asawa. She smirked. Dinig na dinig ang tunog ng kanyang stilitas. Napatingin ang lahat sa kanyang gawi. Nakita niya si Walter na pinagmasdan ang kanyang kabuuan. She saw the admiration in his eyes, but it's just for a second, dahil muli itong bumalik sa walang emosyon na figura. She looked at her husband. He is wearing navy short-sleeve polo shirt, combined with jeans and sneakers. Lumapit si Walter sa kanya, at hinapit ang kanyang bewang. Halata mo ang pagiging malamig nito, at ginagawa lamang ito, upang ipakita sa mga kaibigan na wala silang problema. Hinayaan niya lamang ito, na siya ay alalayan patungo sa mga kaibigan nito. Nakita ni Charmaine ang pag-ismid ni Jessa. By the way, these are my friends. Kate, Danny, Raiden and of course Jessa. You already know her. Naglahad ng palad sa kanya ang lahat, maliban kay Jessa at isa-isa niya naman itong inabot. Tinuro nito ang kabilang side na malapit din sa kanila, and these are, Sarah, Danny's girlfriend and Janaya, Raiden's wife. Mukhang mabait naman ang dalawa, ngunit iba ang aura sa kanya ni Janaya. She seems nicer and vulnerable. Napansin din niya ang halos hindi pagbitaw sa bewang nito ng asawang si Raiden. Charmaine felt tipsy. Humiwalay sila ni Janaya at Sarah ng pwesto, at hinayaan ang mga magkakaibigan na makapag-usap-usap. Are you okay? Namumula ka na ng husto, natatawang tanong ni Sarah kay Charmaine. She also laughed, but not so loud. Yeah, I'm fine but I feel a little tipsy though, she answered.
So do I. Hindi pa naman ako madalas makatikim ng alak, Janaya spoke. Mahihina pala kayong nilalang. Then they laughed together. Napansin pa niya ang pinakanakang sulyap ng mga lalaki sa kanila. Ngunit hindi nila ito pinapansin. Nag-e-enjoy lamang sila. I'll get another wine, palem ni Sarah. They just nodded. I don't have friends. Even way back in city, Charmy started to open up. So you're not from here? Janaya asked her. She shrugged. This is my hometown, but after my accident, I forgot some of my memories here. Kaya parang nagsimula ulit ako ng buhay sa city. Yeah, I heard about your accident. Maybe it traumatized you that caused your memory loss. Tumango si Charmy, at tumingin sa asawa na masayang kakwentuhan ng mga kaibigan. She smirked when she saw Jessa talking to Walter. Napakalapit ng mukha nito sa asawa, at may paghampas pa sa tuwing tumatawa. Tinitingnan pa siya nito na animoy nanunuya. Walter loves you so much, at napakaswerte mo. Samantalang ako, na mamalimos ng kahit konting pagmamahal man lang. Tinitigan niya si Janaya. Lumungkot ang aura nito. Pansin sa mga mata nito, ang sakit ng bawat salitang binitawan. Pareho silang may pinagdadaanan. I look like his late girlfriend. That's why. What do you mean? Hindi maarok ni Janaya ang kanyang sinabi. Danny told me about that. Biglang dating ni Sarah na mayroon ng dalang wine. She sat down on her chair. No offense, but Danny told me, sobrang magkamukha raw talaga kayo ni Mia. So, Mia was her name. Finally she know. Tumango lamang si Sarah. Look guys, let's not ruin this night. Ngayon lang tayo nagkita-kita, and I felt like we already know each other for a long time. So let's enjoy this night. Sinalina nito ang kanilang mga baso, at itinaas ang wine glass for cheers. Nagtinginan pa si Charmy at Janaya, at sabay itinaas ang wine glass. Cheers! Tama, ngayon lang siya nagkaroon ng kaibigan. Dapat ay e-enjoy niya ang gabi na ito, at sandaling kalimutan ang nararamdaman. Nagkasiyahan sila na animoy sila lamang ang nasa lugar na yon. Nakakaapat na bote na rin sila. Ni hindi man lang nila tinitignan ang mga lalaki sa kabilang gawi. The thing is, mukhang tinitiis din sila ng mga ito, ni hindi man lang sila nilapitan. It's kinda hot here. It was Sarah. Nararamdaman din niya ang init, kahit pa presko ang kanilang pwesto. Let's swim. Nakatingin si Janaya sa pool, na akala mo ay inaakit siya ng tubig. Yeah, Charmy agreed. Nagtatawanan pa silang tumayo, at mabilis hinubad ang kanilang mga damit. Iniwan lamang ang mga panloob. Hindi mapakali si Walter kakaisip sa asawa, na alam niyang may sama ng loob sa kanya. He looked at her. At lumaki ang kanyang mga mata, nang makita na naghuhubad ito, at mabilis tumalon sa swimming pool, kasama ang dalawang bisita. What the? That's Raiden. Nagulat din ito sa ginawa ni Janaya. What are they doing? It's Jessa. Relax guys. Nasa poolside tayo. Walang masama kung maligo sila. At least Danny understands the girls. Akma niyang pupuntahan si Charmy nang pigilan siya ni Kit. Let her. Look at her. She's enjoying it. He looked at his wife. Yeah, she looks happy. Yeah, don't mind them Walter. Hinawakan ni Jessa ang kamay ni Walter, and Charmy saw that. Inirapan ni Charmy si Walter. Talaga namang may paghawak pa ng kamay ang haliparot na yun ah. At heto namang magaling niyang asawa, ay hinahayaan lang. Hindi makatulog si Walter. It was 1 in the morning, when they finished the small gatherings they had. Hindi niya malimutan ang huling ganap. Nakita lamang niya na naglakad papasok ng mansyon ang asawa, na basa pa ang katawan. Nagpaalam din si Jessa na kukuha ng panibagong wine sa cellar. Nainip siya dahil ilang minuto na, ay hindi pa rin lumalabas ang asawa. Kaya sinundan niya ito, at laking gulat niya sa kanyang nasaksihan. Nasaksihan lang naman niya, na nagsasabunutan si Charmy at Jessa. What the? Nakaibabaw si Charmy kay Jessa. Agad niya itong hinela palayo sa kaibigan. Agad naman sumunod papasok ang iba pa niyang kaibigan, nang marinig na ang sigawan. You witch!
Sigaw ni Jessa at susugod pa sana, ngunit napigil na ito ni Danny at Kit. Ikaw ang witch. Para kang tuko kung makakapit ka sa asawa ko. At akmang muling susugod kay Jessa, na animoy ayaw magpatalo. Buti na lamang ay yakap ni Walter ang asawa, upang ito ay pigilan. Enough both of you. Sigaw ni Walter sa dalawa na ayaw magpatinag. Pinilit ni Charmy ang kumawala sa kanyang yakap. No, yang malandi mong kaibigan, sinabi lang naman sakin kung gaano karaming beses na may nangyari sa inyo. Kung matino siyang babae, bakit niya sasabihin sa akin yun? Alam niya na asawa mo ako. I'm done with this. I wanna go back to Manila. She is hysterical and angry. Mabilis itong lumakad paakyat ng hagdanan. Hindi maaaring mawala sa kanya si Charmy. Hindi siya papayag na iwan siya nito. Kailangan niyang ayusin ito ngayon mismo. He stood up and got out from his room and walked towards Charmy's room. He opened it slowly, just to check if she is still awake. Madilim ang kabuuan ng silid nito, ngunit bukas ang katabing maliit na lampshade. Nakita niya ang asawa na nakayakap sa sariling katawan sa mismong kama at humihikbi. Oh God! She is crying. What did you do, Walter? He then slowly walked inside and closed her door. Naglakad siya papalapit rito. Mukhang naramdaman siya ng asawa, dahil mabilis itong nagpunas ng luha. What are you doing here? Please get out. Gusto kong mapag-isa. Sumisinok pa ito, dahil sa pagpigil ng mga luha. Nakasuot na ito ng pantulog na nighties. He sat down on her bed near her. Let's talk first. Pinunasan ni Walter ang luha na natira sa pisngi ni Charmy. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Gusto ko nang umuwi sa Manila, Walter. Hindi totoo ang sinabi ni Jessa, okay. Hindi ko kahit kailanman ginalaw si Jessa. I don't do that with my friends. Mahirap paniwalaan yan. Di ba't ang sabi mo kay Attorney Jimenez na? I was just lying. I never had a woman since she left me. He stopped and I Mia. Si Charmy na mismo ang nagdugtong. He just nodded. Huminga siya ng malalim. After her, I never dated a woman, at wala sa bokabularyo ko ang makipagsiping sa hindi ko karelasyon. So the article she read is real. That Walter Silva haven't seen with a woman. Who am I to you, Walter? Pinagmasdan niya ang asawa. Walter held her hand. You are the most important person in the world for me, baby. Kung alam mo lang, because of you, I wanna live again, because of you I believe that love really exists. Sana ganun kadali kong maipaliwanag ang lahat. All I need you to do is to trust me. I know this is hard to believe, but please, I'm begging you, Charmy. You need to trust me. Walter closed his eyes and took a deep breath, then he opened it. Matiim niyang tinitigan sa mata si Charmy. I love you. I love you so much, Charmy. Pamatak ang mga luha ni Walter. Marami siyang sinakripisyo. Ngunit kung ang kapalit naman ng lahat ng ito, ay ang makasama si Charmy, he will endure everything. Masaktan na siya ngunit hindi ang kanyang asawa. Charmy held her breath. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang nabanggit ni Walter. She don't know what to say. Walter loved her. Mahirap paniwalaan. Ngunit gusto niyang maniwala. Gusto niyang minas sa sarili, dahil kung tutuusin ay kakahiwalay lang nila ni Oscar. Hindi niya malaman kung bakit pakiramdam niya, na kahit sa sandaling kasama niya si Walter, ay malalim na agad ang kanilang samahan. Charmy was just staring at Walter. Pilit niyang inaarok ang mga sinabi nito. His eyes is so expressive. His eyes look so genuine. Nakita ni Charmy ang pagpatak ng mga luha ni Walter. Hindi niya mapigilan ang sarili, at mabilis siyang kumundong sa mga hita ni Walter. Walter was stunned for a second, but when he realized what his wife wants, he then grabbed her waist and kissed Charmy.